Magandang araw mga kabayan. Ginagawa ko ang video nito para ibahagi sa inyo ang aking karanasan na nagbigay ng lunas sa aking problema sa kalusugan. At para maging guide nyo rin ito o kaya magkaroon kayo ng idea para sa kung ano ang alternative na paraan para malunasan ang inyong problema sa kalusugan. So, ang aking natuklasan na diet ay ang sinasabing carnivore diet. Ito ay mga pagkain base lamang sa mga karne, isda, mga seafoods, and then nabanggit kong seafoods kasi hindi ako kumakain ng mga freshwater fish, lalo na yung mga farm fish, no? May mga farm fish din na mga saltwater pero hindi ko kinakain yun. So iiwasan natin yun kasi hindi natin alam kung ano mga pinapakain doon eh. So mga wild caught lang ang mga kakainin natin. Kasama na dito yung shellfish, mga shrimp, bacon, itlog, butter, yung gawa sa grass-fed cow's milk. Hindi kasama ang gatas kasi ang gatas is may carbs saka nagiging ano yan, sugar. And then sardinas, yung mga dilata pwede rin, basta yung ano lang ang ingredients sa lata is yung isda, yung sardines or mackerel o kaya yung tuna, and then oil lang, preferably olive oil, and then salt. Yun lang ang pipiliin natin. Iwasan natin yung maraming ng ingredients kasi karamihan yung may asukal eh. So, mag-iingat tayo sa mga ganyan kasi iiwasan na natin ng mga yun. Kasi dito na mismo sa carnivore diet, marami ng sustansyang makukuha. Contrary doon sa sinasabi ng mga doktor na huwag kumakain ng mga red meat, mga high fat na mga meat kasi yun ang kakos ng mga problema. Kasi hindi pala yun eh. Kahit itong mga food companies, yun ang sinasabi nila, biniblame nila yung mga pagkain na galing sa mga meat. Kasi yung mga products nila, ilalagay nila mga sukal, mga ultra processed food na ba, para masarap sa pag-taste ng tao at mabili. Pero kung tutusin mo, kung alam nyo, yung sugar is kung ano ka sa mga pagkain matatamis is isa din sa mga addiction. May research yun lang yun. And then yun nga, yung carbohydrates, yun ang nagkukos ng mga inflammation sa katawan kasi nagiging asukal din yun eh. And then so ano ba yung aking motivation na sa carnivore diet? So kasi noon is gusto kong bumaba talaga ng aking timbang, and then may arthritis ako sa likod, sa low back pain. Napatingin ako ng mga 5 chiropractors na saka mga 5 na rin na mga physical therapist. So hindi rin na dalunasan yun. And then yung aking cholesterol, medyo gusto kong maging normal. Nagtitake na nga ako noon ng statin eh. Tinik ko lang siguro siguro 10 years, 5 milligrams lang, pero hindi pa rin bumababa ang aking triglycerides saka yung aking LDL hindi pa rin nagiging normal. So, base dito sa aking pag-research sa mga doktor dito sa Amerika, sa mga social medias, na ang nagkukos daw ng heart attack is yung kung mataas ang iyong triglycerides at mababa ang iyong good cholesterol. Ibaliwala daw yung LDL, yung bad cholesterol, kasi hindi talaga yun ang nag-trigger ng heart attack. Walang study raw, it hasn't proven na kung mataas ang LDL mo o yung total cholesterol, magkukos na ng heart attack. Pero ang napaka-importante is yung triglycerides. Dapat siya is normal
okay, mababa. And then yung LDL naman is mataas. Tingnan nyo na lang kung ano ang range ng normal kasi dito sa Amerika, kasi nakalimutan ko ng number. Anyway, and then saka yung sugar, no, iwasan natin yun kasi yun ang nag-cause ng mga inflammation din. And then so ang usually mga kinakain ko is mga, sinabanggit ko na nga kanina, mga karne, no, baka, steak, pork belly, no, mga baboy, adobo, and then manok, fried chicken. Yung paggagawa natin fried chicken, kailangan rin doon, iwasan mo rin yung mga maraming mga ingredients na nagkukos ng mga inflammation. Yung sardinas, kung may mga fresh kayong sardines dyan, napakaganda nun. Rich yun sa omega-3, sa mackerel, itlog, bacon, and then pork belly. Masarap yun kung lilitsunin mo. Huwag mo lang lagyan ng asukal pag niluto mo. Pwede yung soy sauce. Anyway, itong mga pagkain na ginagawa ko is gagawa ako ng mga videos. Napakasimple lang nito, hindi mo na kailangan ng meal plan. Saka, isa rin to sa mga gusto ko sa carnivore diet ay kasi napakasimple ng luto. At saka napaka-importante palang ingredients dito natin sa carnivore diet ay ang salt. No? Kahit breakfast mo lang, lahat ng kakainin mo, lagyan mo ng salt. Kasi pala ang salt is yan ang nakakababa ng blood pressure. Kontra dun sa sinasabi ng mga doktor. No? Kasi naranasan ko rin sa doktor ko sabi niya, huwag kang kumain ng mga ganito, mga ganyan. Which is, sinunod ko naman. Hindi naman gumanda yung aking kalagayan. Ganon din yung chiropractor. Sabi sa akin yung arthritis mo sa likod, hindi na yan magagamot. Ano na lang, maintenance. Bumalik ka na lang dito palagi, araw-araw or every week. Ano bang tawag nila doon? I-adjust, mga ganon. Walang nangyari. And then, so 2.5 na nakakaraan, mas maganda ang aking pakiramdam ngayon. Bumalik na yung aking normal. Nakalimutan ko parang banggitin yung symptoms, yung side effect ng statin na iniinom ko, no? Kahit sa 5 milligrams lang. Kada umaga nahihilo ako. After nung carnivore diet, as of now, hindi ko na naranasan yung ganun. So, itong carnivore diet ay sinasabi nila rin nilang ng mga doktor dito is elimination diet. Kung ikaw ay may mga maintenance ng mga pills para sa yung diabetes, high blood pressure o kung ano man, pwede mo yung hindi na gamitin pag nag-ano ng carnivore diet. Huwag mo munang, kung magta-transition ka pala, kung hindi mo kaya ang right away mag-ano ka carnivore diet, puro karne nang kainin mo, yung binanggit ko kanina. Kasi ako, yun ang ginawa ko. Ang in 1 week, ang aking naranasan na experience is nanghina, fatigue, medyo nangihilo. Pero uminom ako ng electrolytes. Yung palang importante pag nag-ano tayo ng carnivore diet, yung electrolytes na iinumin. Yung iinumin mo, yung electrolytes ay tatlo lang ang yung ingredients. Dapat siya ay may sodium, potassium, and magnesium. Yung Gatorade, hindi yan electrolytes. Siguro may mabibili kayong mga mix dyan na nasa sachet, nasa packet, electrolytes. Yun ang titingnan nyo. May sodium siya, may magnesium, saka potassium. And
then, kasi yun ang magsusupply sa atin ng fluid. Yun ang nag-retain ng tubig sa atin. Kasi hindi na tayo kumakain ng carbs. Kasi ang carbs, nag-retain siya ng tubig. Saka yung electrolytes din, yun ang nag-iiwas sa mga muscle cramps. Lalo na kung mag-workout tayo, no? Kasi protein na yung ating kinakain. Kahit mag-workout ka, magaganda yun ng figure ng katawan mo. Kasi puro na muscle, magbibuild na ng muscle yung protein. Saka yung mga high fat na kinakain natin. I-discuss natin yun sa mga susunod na mga videos. Ngayon, pag-uusapan yung transition, no? So, kung sinasabing Lion's diet agad kayo, puro kayo karne kainin nyo, yun ang ma-experience nyo. May mga fatigue, yung sinasabi nilang keto flow. Kasi parang ano yan parang withdrawal sa katawan mo. Halimbawa kung sa mga movie, di ba, yung mga addict, kung hindi mo pa hindi sila mag-take ng drugs, nagkakaroon sila ng mga withdrawal, ganun din yun. Ewan ko sa ibang pero anyway, parang analogy ko lang yun, parang nag-withdraw yung kasi yung katawan mo is sanay kumain ng mga carbs, hinahanap ng katawan mo yun Kaya kung hindi, parang hindi nyo ma-experience yan yun. So, bawas-bawasan niyo ng pagkain ng carbohydrates. Halimbawa sa umaga, first day ng carbo diets nyo, hati na lang yung carbohydrates nyo, hati na lang yung rice. And then sa next day na naman, bawasin nyo na naman. Hanggang pawala na siya. Halimbawa sabi natin, mga 1 week, no? Transition. After a week, na kayo, puro na kayo karne yung kinakain nyo. So, para hindi kayo mahirapan. And then, huwag kakalimutan yung electrolytes. Yun ang pinaka-importante para hindi tayo magkaroon ng hindi kayo magka-experience ng panghina o fatigue. And then, so sa mga susunod na video, gagawa ako ng aking mga niluluto, no? Mga simple lang. So, kung sa lugar ninyo, kung hindi kayo maka-access ng mga karne sa inyo, mahal yan pwede yung isda, itlog, lalo ng itlog, o kahit kumain kayo ng itlog araw-araw, maganda daw yun sa sa lalo na kung mataas ang inyong high blood. Damayin nyo lang ng asukal. Damayin nyo lang ng asin. Sorry about that. Kasi yung makaka ng inyong blood pressure, yung asin. And baba. And then, yun. Kung may mga comments kayo, kung ano yung mga tanong, lang sa comments, saka abangan ang aking susunod na video. Okay. Bago ko pala makalimutan, huwag tayong gagamit ng yung mga oil na gagaya ng mga vegetable oil saka mga canola oil Kasi kung titingnan niyo sa video yung paggawa niyan, mga refuse oil. Nilagyan na ng chemicals. And then para maging clear yung kanyang para maging clear. So, huwag tayong gagamit nun. Kung ayaw nyo gumamit ako mismo ginagamit kong pagluto is, kung hindi yung butter, yung mantika mismo nung bacon. So, itatago mo yun. Pwede rin yung olive oil and then avocado oil. Importante kasi yung mga ganyan mga vegetables, mga canola oil. May mga mga samang effect sa ating katawan, nakakapinsala sa ating katawan yan. And then yun, kung kung nag-iinom kayo ng medication, it's your discretion kung itutuloy niyo, no? Pero kung sa inyo, wala naman sa inyo sigurong mangyayari in a week.
kung hindi kayo uminom ng ganong gamot, i-try nyo lang itong carnivore diet. Mga isang linggo lang. Isang linggo, puro kayo protein, ha. Puro karne yung kinakain nyo. Wala ng carbohydrates. Wala ng asukal. Kung anong mangyayari. And then let me know kung ano ang development para ma-share natin link sa ating community. Okay? And then abangan ang aking susunod na video.